Yan, so today nga guys, day off natin. So ang gagawin natin ngayon, magpipintura tayo kasi medyo hindi ko na gusto yung kulay nung caliper natin. Even dun sa Honda Civic natin before na ginagamit ngayon ng anak ko, kinulayan ko din yun ng kulay pula. Kasi alam nyo naman yung Brembo, kulay pula yon. So parang sa akin, mas maganda siyang tingnan kung nag-match yung kulay black at yung kulay red. Actually, natapos ko na kanina yung na dito sa right side. Ayan o. Ang ganda siyang tingnan guys. Pag nag-match yung red at saka yung black, yan. Tapos na rin ako dito sa kabilang side. Oh, ang gandang tingnan, di ba? So, tatapusin ko lang to ngayon and then susundo na ako kay Mrs. kasi hanggang 4:30 lang yung trabaho niya. And then ngayon, ang dami ko pa rin gagawin. Marami pa akong ginagawa sa loob na hindi pa tapos. Inuna ko lang muna to. Magluluto pa ako ng pagkain namin. And then yung anak ko nasa work na ngayon. Iwin ako na rin to si Peanut. Ayan si Peanut, nagpapainit. So may bagong panganak pa tayong pusa sa loob. Chinecheck ko din siya ngayon. So doon sa nagtatanong, kasi may mga nabasa akong comment na tinatanong, Sir, bakit parang puro happy-happy ka kapag day off? Bakit parang puro gala kayo, pasyal? Hindi ka ba nagpa-part-time? Wala ka bang second job or triple job? Sa totoo lang po, mas pinili po namin yung ganito. Kasi sa totoo lang, aminin ko sa inyo, hindi naman sa hindi naman namin talaga kailangan ng second job. Ito lang trabaho ko dito sa farm. Ayan, so ngayon, day off natin. Si boss yung na dito. Ayan. So nakita ko siya ngayon yung nagpapakain. Ayun yung mga baka. Ayun, nasa labas. So hindi po natin kailangan ng second job, ng triple job. Single job lang po tayo. Dito lang sapat na. Dahil itong bahay naman na to, pabahay kami dito. Wala kaming binabayaran. So yung mag-ina ko parehas ng may full time. Yung mga sahod nila ay kahit paano na isa-save nila. Yung sahod ko din na isa-save ko din naman. At wala din naman kaming binabayaran. Sabi ko nga po sa inyo madalas, wala naman kaming binabayaran ng mga monthly financing na sasakyan. Itong sasakyan natin ito ay cash. Yung sasakyan ng anak ko, cash din natin niya nabili. So binabayaran lang namin dito is insurance, internet, and yung mga yung mga pagkain lang namin. At saka isa pa, choice po namin yon. Alam ko, hindi ko naman masisisi yung iba na merong mga second job, triple job, kasi magkakaiba po tayo ng pangangailangan. At saka para sa akin po, umiidad na tayo. So kinakailangan na din natin ang bumawi sa katawan natin. Kasi ever since bata pa ako, nagtatrabaho na ako. Talagang laman na ako ng kalsada, nagbebenta tayo ng kung ano-ano. Kung mababalikan lang ninyo yung mga vlog ko nung mga 2 years, 3 years, yung mga sharing of experience ko way back nung nasa Pilipinas tayo, na maaga pa lang nagtatrabaho na ako, bata pa lang ako. Kaya para sa akin, sabi ko nga nung time na hindi pa namin nakuha tong trabahong to, ang plano talaga namin ng family ko, uuwi na lang kami ng Pilipinas. Kahit pa sabihing may apply na kami ng PR, iniisip namin, sabi ko parang gusto ko na lang mag-retire sa Pilipinas. Parang ang gusto na lang namin is magtayo kami ng farm, na parang ang gusto lang namin yung gigising sa umaga, magpapakain kami ng mga alaga naming hayop, baboy, manok, ganan. And then, syempre, sa bahay na lang kami. Yung anak ko napasok sa school or baka magtatrabaho na rin. And then, sa hapon, gigising kami para pakainin uli yung mga alaga naming hayop. Then, magtatanim kami ng mga ganon yung mga plano namin. Kasi kapag umiidad ka na, simpleng buhay na lang yung gusto mo. Parang gusto na lang talaga namin yung parang gising sa umaga para, yun nga, pakainin yung mga alaga, i-check yung mga halaman namin, yung mga tanim namin. Kasi gusto namin yung mga may tanim kaming mga gulay Yung paggising mo, gusto mo ng pechay, kamatis, etc. na iluluto sa bahay, pipitasin mo na lang sa bakuran mo. Kaya lang, nung nakuha ko nga tong trabahong to, parang sabi ko, yung inihiling ko kay Lord is yung ganong buhay sa Pilipinas. Pero ito yung ibinigay niya. Which is parang ang sitwasyon, parang ganon na ganon din. Kasi everyday na pumapasok ako, ganon lang din. Magpapakain lang ako sa umaga ng mga baka. Pag na-mix ko na yung pagkain, napakain ko na sila. Konting linis-linis lang, uuwi na ako dito sa bahay. Pag uwi ko, kakain, tutulog. It's up to me kung mag 1 hour break ako, 2 hours break ako. And then mga hapon, babalik lang ako dito para mag-mix uli ng pagkain. Pakainin ko lang uli yung mga baka. And then after that, mga 1 oras na lang, uuwi na ako. Ayun na uli yung bahay. Pag uwi ko, ito yung daily routine ko dito. Kaya nga parang minsan kahit na day off ako, pag nung kagaya nung nakaraang summer, nasabi nga nila kailangan ka namin birds kasi nag-harvest sila boss sa field ng mga pakain ng stock kasi parang nga sa winter. So sabi ko parang mas gusto ko na lang pumasok.
Kasi alam niyo, pupunta na ako sa farm para magpakain. Uuwi na ako, kakain, tutulog, and then babalik, papakain lang ulit. And then out na. And then pag out ko ng 5, susunduin ko lang si Mrs. sa work, which is 7 minutes away lang. Pag uwi dito sa bahay, kainan na, manood kami ng Netflix, pahinga na. So parang yung buhay namin dito, sabi ko parang ito yung buhay na gusto kong mangyari sa amin sa Pilipinas. Which is dinala naman kami ni Lord ay dito. Kaya nga sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi sa totoo lang po, sabi ko, kung nasa Pilipinas ako, alam ko, yung kinikita ko dito, hindi ko kikitain sa Pilipinas. Yun nga lang talaga, parang para sa amin is retirement na yon. Kasi sa totoo lang po, medyo marami na rin tayong nararamdaman. Pag uwi namin, nagtatapal na rin kami ng mga salompas, pica-scent oil. Kasi nga sabi ko sa inyo, ever since talaga, trabaho kami. Palipat-lipat ako ng bansa, Saudi, Taiwan, and then dito nga sa Canada. Kasi kailangan naming sumurvive ng mga panahong yon. Wala kaming sariling bahay, wala kaming savings, etc. Kaya nga sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi sa totoo lang po, napakalaki ng pagbabago sa buhay namin, lalo na nung nakalipat kami dito. Parang gumaan yung buhay namin, even sa financial, lalo na yung savings namin, hindi na nagagalaw, nadadagdagan pa. And then sabi ko nga, kung ano't ano man ang mangyari, kung mag-for good tayo sa Pilipinas, kahit papano, makakapagsimula tayo. Yan, so patutuyuin lang muna natin. Nilagyan ko siya ng primer para kapit na kapit yung pintura. And then pag medyo tuyo na, saka natin i-apply yung hot red. Yan, so nabugahan na rin natin guys siya ng hot red. Patuyo-tuyuin lang natin and then pwede na nating ikabit yung gulong. Yan guys, so naikabit na natin. Tingnan nyo naman ang itsura niya. Mas maganda siyang tingnan. Para sa akin awang ko sa inyo. Baka kung sa inyo, baduy. Para sa akin, mas nagagandaan lang ako. Kasi yun yung nakikita ko doon sa mga yung mga mamahaling sasakyan. Sabi ko, ganda naman nung caliper noon, kulay red. Kaya madalas, kapag nagkakaroon ako ng sasakyan, ginagawa ko siyang red. Minsan bagay din naman yung yellow, yung blue, pero for me kasi, kagaya ng Honda Type R. Grabe, yun talaga yung isa sa dream car ko, yung Honda Type R. Grabe yung caliper nun. Ganito ang kulay. Black yung mugs, then red yung caliper. Sabi ko nga, someday mabibili ko rin yon. Manifesting, talagang, sabi ko nga, hindi ko na kinakailangan ng mga Lamborghini. Hindi ko kailangan niya ganyan. Type R lang, happy na ako. Kaya lang, grabe ang mahal. Yung Type R dito, kung di ako nagkakamali, yung brand new, nasa 75,000. Which is yung truck nasa 50,000, 60,000. Mas mahal pa yung mas mahal pa yung dream car ko, yung Type R. Pero sa ngayon, dahil hindi pa natin priority 'yon, pagandahin na lang muna natin yung sasakyan natin kasi para sa akin, ang pinakamaganda sasakyan ayun yung sasakyan na meron ka ngayon. Yan, so katatapos lang natin guys. Pakita ko sa inyo yung mga ginawa natin. Yan. Red. Kakarwash ko pa to. Kaya lang wala na akong time. Medyo late na rin kasi ako natapos. Yan, so mas maganda siyang tingnan para sa akin. Then may plano pa ako ditong ikabit na hindi pa lang nadating yung in-order ko. Pero sa ngayon, mag-ready muna tayo. Kasi susundo na ako. 30 minutes na lang, out na si Mrs. Yan, so dahil late na ako natapos, wala na. Mamaya na ako magluluto pagbalik. So kinakailangan muna nating sumundo kasi 10 minutes na lang, out na si Mrs. Tara, Pinat! Come in! Come on, let's go! Tara! Yan, so susundo na lang muna kami kay Mrs. kasi ilang minuto na lang. Mamaya na ako magluluto pagbalik. Oh, come on!
Go. Ay. Oh, Binat, come here. Kaya sa tuwing may nakakausap akong kababayan natin at yung iba nag-share sila sa akin na sabi nga nila 5 days a week na nga yung trabaho nila and then yung 2 days off nila meron pa silang trabahong pinapasukan. So sabi ko, ilang taon mo nang ginagawa yan? Sabi nung isang nakausap ko, magte 10 years na. Sabi ko, sir, paano yung ginagawa mong day off? Paano pag lumalabas kayo ng family mo? So sabi niya sa akin, hindi na din naman kami masyado nakakalabas kasi yung asawa ko pang gabi, ako naman pang umaga. So palitan daw sila doon sa pag-aalaga ng anak nila. So sabi ko na lang, kung happy sila sa ganung setup, wala naman ako magagawa. Pero kung ako, ayoko ng ganun. Sabi ko, gusto ko talaga may time ako sa family ko. Kasi nung time na maliit pa lang yung anak ko, iniwanan ko na yan, nag-abroad na tayo, and then umuwi lang ako, nag-apply naman ako pa Taiwan. So parang ang nangyayari, paalis-alis din ako ng Pilipinas. So mas marami yung panahon na wala ako sa Pilipinas at hindi kami magkakasama ng family ko. So kumbaga, ngayon lang yung panahon na nakakabawi ako sa kanila. Kasi marami yung panahon na nasayang na hindi kami magkakasama. Kaya sabi ko, pag dumating yung mag-ina ko dito, ayokong matulad do sa sitwasyon ng iba na sabik silang makuha yung family nila. And then ang ending, pagdating dito, hindi naman sila nagkakasama-sama. Kasi yung asawang lalaki, pang umaga, yung asawang babae, pang gabi. Ganun yung naisip nilang setup para yung anak nila may magbabantay. Especially dun sa mga anak, maliliit pa. Kasi kung ibabayad mo nga naman sa daycare, doon na mapupunta yung salary ninyo. Marami akong kakilalang ganyan ng setup para nga kahit papano makaipon. Kasi kung talagang ibabayad nyo ng ibabayad, para nga nangyayari, nagtatrabaho kayo para ibayad dun sa mag-aalaga ng anak ninyo. Hindi ko din naman masisisi yung iba dahil siguro hindi sumasapat yung single job nila para matugunan yung mga bills nila dito. Kagaya na lang yung iba may kinuwang bahay, may kinuwang sasakyan, and yung iba nagpapadala pa sa Pilipinas. Kanya-kanya naman kasing sitwasyon ng bawat isa. Kaya kung may iba kayong vlogger na napapanood na after nung single job nila, meron pa silang mga part-time 2, part-time 3, part-time 4. Actually may kakilala nga ako na kapatid ng kaibigan ko which is naka-base siya sa Toronto. Nurse siya. So maghapon siyang naka-duty as nurse and then uuwi siya maliligo lang. Meron naman siyang magdamag na duty, kung di ako nagkakamali, sa bahay yung duty niya. So sabi ko, hindi na ba natutulog yung kapatid mo? Ang ginagawa daw niya, habang naka-duty siya dun sa bahay kung saan binabantayan niya magdamag, pag tulog yung alaga niya, dun din siya bumabawi ng tulog. So pag out naman niya doon, kinabukasan papasok naman siya sa hospital kung saan duty siya as nurse. So sabi ko, oh nice, kahit papano nakuha ko yung point niya na nakakabawi siya ng tulog doon sa duty niya sa gabi. So sa ganung paraan, mas mabilis siya makakaipon kasi ang alam ko, nakabili na kagad siya dito ng bahay, nakapagpundar na rin siya ng bahay sa Pilipinas. Pero doon sa sitwasyon ng ibang nakausap ko na 10 hours na silang naka-duty maghapon and then uuwi, kakain lang, duty pa sila hanggang alas 12 ng gabi, uuwi sila madaling araw na and then madaling araw doon yung gising nila kasi papasok pa sila doon sa talagang full-time job nila. Minsan napapaisip ako, sabi ko, what if nagkasakit ito? So paano yung mga naipon niya, paano yung mga napundar niya? So parang ang mangyayari, iba yung makikinabang. Which is yun yung pumapasok minsan sa isip ko na bakit ako magpapakapagod hanggang sa abusuhin ko yung katawan ko. What if mamaya ako yung tamaan ng sakit, yung mga bagay na naipundar ko hindi ko mapakinabangan. Kaya ang naging mindset ko, mag-iipon ako, magsisave ako, hindi ako kukuha ng maraming bayarin. Kagaya ng ibang wala pang ang ipon pero ang dami na kagad kinuhang bayarin. Then minsan dumarating sa point na nawala ng trabaho, hindi niya alam kung saan niya kukunin yung pambayad niya. Ang ending, nagkakapatong-patong yung bayarin niya hanggang sa malubog siya sa utang. Ako kasi mga kabayan, mas priority ko talaga yung marami akong time sa family ko kasi sabi ko nga sa inyo, ngayon lang ako nagbabawi and at the same time, may savings tayo para kung ano't ano man ang mangyari, magkabiglaan, meron tayong tinatawag na emergency funds. Yan, so dito na tayo guys, naantay lang natin si Mrs. Medyo nag-extend pa ata. Ayun si Mami. Pinat. Tara. Nasundo si ate. O bakit? Ay, sabi ko sa kayo na ihatid na kita. Hatid na natin. Sabay na po kayo, wala po kayo sundo? Wala. Bye-bye. Kasi nagbigay sa akin ng lamp si Phil. Piskat ba yan? Ay, dapat. Dito na ako dumasan. Hindi, okay lang. Si parang luka. Akala ko na si kuya. Hindi, wala. Naku, walang buhay to. Kaya ba hindi ako
Ulan. Kilala ka na nito ate. Yan, so i-drain up lang namin yung kawork ni Mrs. dito kasi nga hindi sila sabay ng schedule nung asawa niya. So yun yung isang bagay na madalas kong nababanggit nga sa inyo. Kapag hindi kayo sabay ng schedule nung asawa mo or nung anak mo at yung isa sa inyo ay hindi nagda-drive, yun ang nagiging problema. Kasi buti sana kung accessible sa bus. Kaya madalas ko nga ina-advise na kung may chance na matuto kayong mag-aral mag-drive, mag-drive kayo. Yan, kagaya nito ni Mrs. Pero okay lang kasi parehas naman kami ng schedule eh. Pero madalas ko din sinasabi sa kanya na kapag ikaw na pa-timing na wala ako, wala yung anak mo, paano ka papasok? Although accessible naman yung mga bus dun sa amin, papunta dun sa work niya. At saka may ano din kayo, di ba? May shuttle kayo? Hindi, meron kami nung sa bus. O may libre kayong bus. Papasok sa para passes. trabaho. Kaya nga lang, maglalakad ka doon sa kanto. O, yun ang kagandahan. Kaya nga lang, gigising na siya ng maaga. Hindi kagaya ng kung marunong siyang mag-drive. So anytime, pwede siyang umalis kung anumang oras niyang gustuhin. Ay, pagod. Di pa ako nakapaghugas. Kasi natapos ako, na. Ha? Bagay ba? Ganda, di ba? Di pa ako nakapaghugas. Kasi nga late na ako natapos. Magluluto pa ako. Tara, pasok na. Nat, tara silipin natin si Donut. So yung bagong anak ng mga alaga namin nito ni Tabi at saka ni Happy, isunod namin sa pangalan ni Peanut. So ang name naman niya is Donut. Yan, nilagyan muna namin dito ng box at ng higaan. Yan ganda ng kulay. Sayang nga lang kasi namatay yung orange. Pero sa umpisa pa lang, alam kong hindi natatagal kasi nga parang yung paa niya payat tapos labas yung pusod. Ito, malakas tong isang to eh. Ganda ng kulay. Kamukha pa ni Happy na pinaghalong Tabi. O di ba, napakasimple lang ng buhay namin. Yung maghapon nga nasa trabaho and then pagdating ng gabi, magkakasama kami ng family ko, manonood ng Netflix, sabay-sabay kami kakain. So yun yung talagang kahit papano nai-enjoy ko dito. Kasi yun talaga naman yung buhay na gusto ko eh. Yung bang sabi ko, after nung maghapong trabaho, at least kahit paano, may time kayo sa isa't isa ng family mo. So siguro kahit paano, nasagot ko naman yung tanong ni Kabayan kung bakit daw hindi ako kumukuha ng second job. Well, may iba-iba tayong dahilan, gaya nga ng nabanggit ko kanina. So, choice ko to kasi kahit paano, sapat na naman sa akin yung single job at wala din naman kaming binabayaran na malalaking bills or wala din naman kaming mga kinuhang mga financing. So, hanggang dito na lang muna siguro guys at magluluto pa tayo. Inaantay na ako nung ginayat kong pambinagoongan. Hanggang dito na lang muna. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated pa rin kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys on the next one. I love you all. God bless. Bye-bye!